Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay, update ko kayo dito sa sitaw ko na 29 days mga kagulay. Ayan, kung makikita nyo, green na siya mga kagulay, kumapal na siya. At saka kung mapapansin nyo rin mga kagulay, ay may mga bulaklak na siya. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga bulaklak niya mga kagulay. Yan, may mga bulaklak na siya mga kagulay, yung mga iba hindi pa umano. Yan pala siya mga kagulay oh. Bali ang ano nito mga kagulay, ang variety nito ay makisig mga kagulay. Ayan. Makisig. Tapos ito mga kagulay, kay spray ko lang kanina ng Magica kasi nga ulan na naman ang ulan dito sa amin. Kailangan isprayan. Kung mapapansin niyo mga kagulay, ang panahon dito sa amin oh. Ayan. Parang uulan nga na naman. Sana nga hindi na umulan para hindi magastos sa sa mga medisina mga kagulay. Kung mapapansin nyo naman mga kagulay, kahit dun sa ilalim wala naman siyang mga tama ng wala naman siyang tama ng mga punggus mga kagulay. Ayan siya. Hindi mga kagulay, kahit na ipulupot na siya, meron na naman siyang mga kagulay. Pinabayaan ko lang mga kagulay. Alas tuwing hapon ako nagpupulupot mga kagulay dyan sa niya. Ayan siya, yan yung mga bulaklak niya. Malapit-lapit na rin to mga kagulay. 29 days. Pero kung titignan nyo, mga namulaklak na siya mga kagulay. Marami rin siyang mga ng bulaklak niya mga kagulay oh. Sunod-sunod. Ayan mga kagulay oh. Ayan. Sunod-sunod siya. Kahit dito sa kabila. Ayan siya. Mga kagulay. Tapos titignan din natin yung mga kagulay. Yung unting natin. Pangalan na ito, pepino. May unti tayong tinanim na pepino mga kagulay para meron kapag nag-harvest dito merong kasabay. Kasi ang pepino every 2 days din siya mga kagulay. Ang ganda na tingnan ng natin mga kagulay, green na green siya. Ito yung pepino natin. Yan. Yan ang ating pepino mga kagulay. Ay, isang linya lang yan, ay isang plat lang to, bali 2 linya kasi double row ako mga kagulay. May mga bulaklak na siya mga kagulay oh. Ayan, mga naninilaw yung bulaklak niya mga kagulay, mga dilaw. Ayan yung kulay ng bulaklak niya. Ayan siya. Bali dito, hindi pa matatariman ng talong. Sa Webes sa 15 na lang mga kagulay. Ito, anong petsa na rin naman ngayon? 10 na yata ngayon mga kagulay, 9. O mga 9 pala ngayon mga kagulay. Petsa 9. Ito, mapapaaga na naman tayo ng harvest dito sigurado. Kasi yung mga dati ko, 45, 48 days. Ganoon, nag-harvest ako. Pero ngayon, 29 days. Tingnan nyo mga kagulay oh. Meron na talaga siyang ang dami na siyang ayan oh. Ayan, dami na siyang mga bulaklak mga kagulay oh. Hindi pa nga lang bumubuka yung iba. Ayan siya. Kasi tinira ko to kanina ng fungicide. Kasi umulan kagahapon. Kahit kaninang madaling araw umuulan siya. Pero nung nakita ko na na medyo hindi naman tutuloy yung ulan kagaya na, kaya inisprayan ko siya ng fungicide. Ikaw, nandito ko na naman pusa ka. Pupunitin mo na naman yung yan yung alaga ko mga kagulay oh. Sunod ng sunod, parang aso siya mga kagulay. Doon ka nga! Uwi ka doon! Uwi! Talagang lalapit siya. Yan siya. Unti lang to mga kagulay. Sana nga kayanin to ng kahit mga may 50. Masaya na ako mga kagulay. 20 kilo. Kaya na mga 80 ganyan. Kasi hindi ko na naipupulupot yung iba mga kagulay. Maano na sila. Kaya kagandahan talaga mga kagulay yung talagang balag niya yung parang parang sampalaya. Kasi hindi mo lang kailangan na magpulupot sa taas. Ang kahirapan naman nun mga kagulay sa harvest. Masakit sa sa liig kapag ganun yung sitaw. Pero ang kagandahan nun mga kagulay yung balag na ganun, yung parang ampalaya, mas marami siyang maibubunga mga kagulay. Napansin ko yung kasi nung nakaraan doon. Parehas lang na na kumbaga ilang lata yon, isang lata lang yung mahigit yata yun nandun. Umaabot siya ng 2 lata mga kagulay yata nandun.
Hindi ko na matandaan. Basta umabot siya ng 100 plus na kilo. Basta mga nasa doon mga 100 grams o kaya 200 grams. Mga ganun yung tinanim ko doon. Yung parang naalala nyo yung mga binag ko dati doon mga kagulay. Na ampalaya yung ano niya. Style yung balag niya mga kagulay. Marami siyang mamunga. Kaso lang ang hirap isprayan. Tapos ang ano rin matagal. Di naman matagal. Kumbaga masakit sa liig mga kagulay. Pero yung advantage nun. Mas marami siyang maibubunga kasi makakabuelo na gumapag yung ano, yung mga talbos niya. Yun naman ang advantage naman doon. Ang disadvantage naman noon, yun nga mas matagal siyang ano kasi masakit sa liig kapag ganun ang balag. Kaya ganito na lang ulit, A-type kung tawagin to. Ito ang kaganda naman nito mga gulay sa hangin-hangin. Ano, matibay sa hangin-hangin to mga gulay, hindi to basta-basta kahit malakas ang hangin, hindi siya ano kasi kumbaga kapag padoon yung hangin mga kagulay, sasalagin nito. Yan, hindi mo siya basta-basta mauugayan mga kagulay. Yan ang advantage naman nito. Anong kulit ng pusa ko mga kagulay oh. Ay, mapunit na naman yan. Yan siya. Mga ilang araw na lang siguro to, mga linggo na lang to, mga kapag first harvest na dito. Sa kapag ganito na ano mga gulay, yung ganitong pag bumuka na talaga itong mga to. Kasi saglit lang mga gulay, basta lumabas na yung buka niya, saglit lang, araw na lang. Harvest na to, itong kagandahan dito, tapos every 2 days ang harvest nito. Kagandahan din, medyo tumataas na yung presyo ng ano ng sitaw dito sa amin. Medyo tumataas na siya. Para dito sa amin na mataas na yun kasi hindi kagaya dyan sa Luzon. Kasi dyan sa Luzon umaabot yung 100 dito. Hindi umaabot ng 100 hanggang 80 lang dito mga gulay, 90 ganun. Tapos bibihira lang yun mga kagulay. Yung mga ganun presyuhan. Ang kasagaran dito, ang pinakaano na 60, mga ganun mga gulay, 60, 50 ganun mga kagulay ang ano dito, ang presyuhan. Kaya kapag nakaabot ka ng ganun, napakaswerte na mga kagulay. Ngayon na nasa 30 ng kuha nila. Hindi kagaya ng mga nakaraan na 20, 25, ngayon nasa 30 ng kuha nila mga kagulay. Kaya maganda na rin yun. Kaganitong ano, makaharvest ka ng 50, wala ka namang kailangang tao. Okay na rin yun mga kagulay. So hanggang dito na lang ako mga kagulay, gawa ng ano, parang maambon na. In-update ko lang kayo dito sa 29 days na ano, na makisig ko tong ano nga, sitaw. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa aking paggugulay. Ano, abang-abangan nyo lang yung tataniman ko ng ano, na talong na malaki yan. Para ma-update ko kayo doon, para makita nyo na rin kung paano yung pag-land prep doon, pag ano, simula't simula hanggang sa patapos mga gulay. Maraming salamat mga gulay. God bless po sa ating lahat.